Pero dito, pagdating namin sa Canada, sobrang hirap. Tanong ako, nagsisi ka ba na umalis ka na sa pagbabarko? Nung una, nagsisi talaga ako. Parang feeling ko, first time kong naging tatay eh. Hey guys! Welcome back to our channel, KND Live. Kamusta kayo? Today is Thursday, January 29 na ng tanghali. So, kamusta kayo mga kababayan, no? Ako nga pala si Kevin, ang poging husband ni Desiree. Sa mga di po nakakaalam, dati po akong seaman. Nagtatrabaho ako sa barko. Ngayon, nandito na kami nakatira sa Canada. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit ako umalis sa barko, kung madali ba ang buhay dito at kung worth it ba ang Canada, panoorin mo to hanggang sa dulo. Yun guys, no, bakit nga ba kami nag-decide ng asawa ko na pumunta sa Canada? Kasi unang-una, gusto ko ng stable na buhay. Kasi nung nagbabarko pa ako, ang trabaho ko is by contract, di ba? Alam na mga seaman yan. Lalo na pag ratings ka, 9 to 12 months ka sa barko. Pag official ka na, senior officer ka, 6 months. Or depende sa kanila kung gusto nila mag-extend. Yun, no? Gusto ko ng stable na income. Gaya dito sa Canada, tuloy-tuloy lang ang income ko. Hindi kagaya ng pag nakabakasyon na ang mga seaman. Wala nang income na pumapasok unless na may negosyo yung mga seaman. Kadalasan ang napapansin kong may mga negosyo, yung mga official sa barko. Pero kung sa ratings, may mga kakilala kong nagbi-business din, nagpupursige. Pero yung iba kasi sa kanila, ayaw na nila mag-take ng examination, nakukontento na sila sa pagiging ratings. Which is, hindi naman masama, no? Hindi naman masama maging rating. Kailangan natin ng mga ratings sa barko kasi sinong maggagawa ng maintenance ng barko kung wala mga ratings na kasama natin. Dito kami nagpunta sa Canada kasi unang-una, andito na yung mga kamag-anak namin, yung mga sister ko, mga auntie, tito, pinsan, nandito na sila sa Canada. So, nung paglipat namin, mas okay kasi may kakilala na kami, may mag-guide sa amin. So, nung pumunta kami ng Canada, hindi naging madali ang lahat. May mga challenges, lalo na sa amin ni Don. Kasi, hindi kami dumating dito as PR, no? Nagsimula kami, ako bilang isang international student, si Mami Don, open work permit. Nag-aral ako sa Red River College. Kumuha ako ng business management. Tapos, after ko mag-graduate, nagtrabaho ako sa isang, anong tawag ba sa Karika? Parang health services, private health service provider. Pangalan niya is Karika Health. Nagtrabaho ako doon bilang isang program assistant sa isang warehouse. After nun, apply ulit ako sa ibang trabaho at ngayon ay nagtatrabaho na ako sa government job. Government employee na ako dito sa Manitoba. Ngayon, dito sa Canada, specifically dito sa Winnipeg, Manitoba, kung gusto mong kumita ng pera, kaya naman, basta masipag ka at hindi ka maarte. Wala kang pinipiling trabaho. Kung gusto mo mag 2 to 3 jobs, kahit 4 o 5 job kung kaya mo. Diba? Tapos, ito, ikukumpara natin pala, kung ano yung pinagkaiba ng seaman versus Canada life. Ngayon, ang mga advantage sa pagiging seaman ko noon, number 1, ang una kong napansin ay, as an OFW dati, wala kaming binabayaran na tax. Kumbaga, lahat ng pumapasok na sahod sa amin lang talaga pupunta, wala kaming binabayaran na tax. Pero nagbabayad kami ng Pag-ibig tsaka SSS before. Pero dito sa Canada, grabe ang mga tax dito. Sabihin natin parang 40% ng total annual income mo is tax pa lang yun. Tapos, tax na yung sahod mo, tataksan pa yung groceries mo. Bahay may tax, property tax. Let's say,
bumili ka ng sasakyan. Like say, bumili ka ng used car. Even though na nabayaran na yon fully paid dati, pag bumili ka ng used car, ikaw pa rin magbabayad ng tax para sa used car na yon. Pero sa barko, dati, hindi ako namumblema sa mga tax na ganyan kasi lahat ng sahod ko napupunta sa pamilya ko tsaka sa bangko ko. Tapos, dito sa Canada, saktuhan lang ang sahod, pero kasi mas malaki yung pwede mong kitain sa barko eh, lalo na kung official ka. By the way, no, dati pala akong third officer sa barko. So, isang beses lang ako nag-acto ng third officer. After nun, nag-move na kami ng Canada. Tapos, ang Canada, dito sa Canada, sama mo lagi ang pamilya mo. Hindi gaya ng dati, nagbabarko ako. After 9 to 12 months ko sa on board, minsan, 2 weeks pa lang, tatawagan na ako ng company ko para sumakay ng barko. Pero dito sa Canada, stable naman ang maganda ang long-term future dito kasi tuloy-tuloy ang income ko, tuloy-tuloy kung kasama family ko. Yun ang isa sa pinakamahirap, yung malayo ka sa pamilya mo. Alam na mga kababayan natin yan, kahit hindi seaman, mga OFW, no? Lalo na kung may mga anak kayo. Every time na aalis kayo sa airport, alam niyo yung lungkot na nararamdaman nyo. Pero wala tayong magawa, 'di ba? Kasi para sa pamilya kaya tinitiis natin yung lungkot tsaka yung pagiging malayo. May mga times na sa 8 years ko pagbabarko, ilang beses lang ako nagpasko and Christmas sa Philippines. Siguro mga dalawang beses lang. Mga 2 beses lang, no? Sa 8 years kong napagbabarko. Pero yung huling-huling Pasko at saka New Year ko, naka-quarantine pa ako sa hotel noon. Kasi paalis ako noon ng barko. Pasakay ako noon. Ngayon, kung ikaw ay isang seaman or OFW, tapos pagod ka na sa ginagawa mo na laging malayuan, pwede nyong itry dito sa Canada. Kung gusto mo ng stability, tsaka kung okay ka lang na magsimula ulit. Kasi yun ang pinakamahirap din, no, mami, no? Yung magsisimula ka, back to zero. Kasi nung nasa Pilipinas kami ni mami, meron na kaming mga negosyo, may mga sasakyan na kami, nagpaplano na kaming kumuha ng bahay, bumili ng bahay. Pero dito, pagdating namin sa Canada, sobrang hirap kasi hindi kami PR dumating, di ba? Temporary worker lang kami, student ako. Kaya yun, dagdag gastos na naman yun, babayaran mo yung mga tuition fee. Tapos, si mami lang yung nagtatrabaho nun, kaya one income, mahirap talaga. Pero sa awa ng Diyos, after ko makagraduate ng 2 years sa business management, na kami, no, medyo kahit paano, okay na. Pero be aware lang, no, dahil lagi higpit na ang immigration ngayon. Means, madalas hindi na nila ina-approve yung mga permit. Tapos, pang narinig ko nung huli, pag doctorate lang ba? Pag mga master's degree lang ang parang tinatanggap na nila. Pwede mag-student. Kaya check nyo na lang sa government website ng Canada kung ano yung mga talagang rules nila ngayon. Kasi kami noon ni Mami doon, pasok lang talaga before maghigpit na PR na kami. Tapos smooth lang kasi yung naging process ng PR namin, kaya swerte din. Kaya wala kami naging problema. Ngayon marami tayong mga kababayan, no, na temporary worker na mag-expire na. Yung iba umuwi na. Yung iba pa nga nakita namin ni Mami doon. Bumili sila ng sasakyan tapos ibinalik na nila yung sasakyan tapos umuwi na sila ng Philippines, no. Which is nakakalungkot kasi kawawa naman yung mga anak nila, nakasama nilang pumunta rito, tsaka yung sayang yung pera na nilabas nila. Pero don't give up, at least sa mga temporary worker na umuwi, may pag-asa pa rin kasi meron na kayong Canadian experience. Kumbaga, huwag kayong mawalan ng pag-asa. May Canadian experience na kayo. Pag magluwag ang Canada ulit, try ko nyong mag-apply. At least meron na sa history nyo, no, na meron kayong Canadian experience. Sa mga curious dyan, no, na mga seaman na nanonood. Dati ako sa MMI or Multinational Maritime Incorporated. Yan yung company ko, shipping company ko noon, manning agency ko. Located siya sa Bacoor, Cavite. Shout out to Captain Balagtas, no? And Captain Briones, shout out po. Kung gusto niyo mag-apply doon, hiring sila lagi.
puntahan nyo lang sila Captain Balagtas at magpasa kayo ng mga resume nyo. Tanong ako, nagsisi ka ba na umalis ka na sa pagbabarko? Nung una, nagsisi talaga ako. Oo, nagsisi ako nung una. Nagsisi ako. Kasi, syempre, pangarap ko talaga maging kapitan sa barko, no? Gusto ko mag-acto ng sarili ko. Tapos, yan, naging official na rin ako sa barko. Syempre, matagal kong pinangarap maging officer sa barko. Kaya, syempre, nung lumipat ako sa Canada, back to zero talaga. Talagang walang barko sa Canada. Lalo na sa Manitoba, parang walang barko talaga. Ang dagat. Walang dagat, no? Kasi, di ba kung sa ano tayo, plano natin kung sa may Nova Scotia ba yun? Sa may Vancouver. Yun ang plano natin. At least doon, may mga shipping lines doon. Pwede kong i-continue yung pagiging seafarer natin. Pero dito tayo napadpad sa Manitoba. Bundok. Puro land dito, kaya walang barko. Pero, as time goes by, na realize ko na hindi na rin ako nagsisi kasi una-una kasama ko na yung mga anak ko tsaka asawa ko, kumpleto na kami. Hindi na ako yung matutulog sa kabina ko na mag-isa tapos tahimik. Dito, at least kahit paano kasama ko na yung family ko, ang mga loved one. Yun. Tsaka nakikita ko yung paglaki ng mga anak ko. Kasi yung panganay ko, na-miss ko yung first birthday niya eh. Oo. First birthday, first walk, lahat. First birthday. Lahat ng first. hindi ko nagawa yun, hindi ko nakakita. Kahit nung nanganak ako, wala ka. Pati nung nanganak si Don, no, sa panganay namin. Pero dito sa pangalawa namin, dito sila pinanganak sa Canada, tsaka yung bunso, na nung nanganak ka, parang feeling ko first time kong naging tatay eh. Kasi first time kong makita talaga eh. Oo. Tapos, nandun ka din talaga sa loob kasi. tapos nakita ko talaga paano mga anak si Don. Lahat Yun. na mo. Pero yun nga, thank you kay God talaga kasi binigyan kami ng opportunity na magkasama-sama dito sa Canada. Yung pinaka-last na barko niya, guys, pinatour siya sa mga ibang bansa na hindi niya napuntahan. Oo nga pala, no, share ko lang. Nung huling-huling barko ko, kasi hindi pa ako nakaikot talaga ng mga bandang Europe, tsaka sa Australia ka lang, Japan, Canada. Australia, Japan lang ako lagi nun, tsaka China, Canada. Vancouver. Nung huling barko ko, pinatour talaga ako ni God, no, na pinadaan niya ako ng Panama Canal, ng Suez Canal. Nakita mo yung evergreen. Nakita ko yung evergreen na bahura sa Suez Canal, yung Ever Given niya yun. Ever Given. Ever Given. Motor vessel Ever Given. Kaya yun, thank you kay God talaga sa mga blessing niya. No? Sa mga kasamahan natin na mga seaman or OFW, no, alam kong mahirap yung pinagdadaanan nyo, pero laban lang para sa pamilya nyo yung ginagawa nyo. Tapos, mag-subscribe na rin kayo and comment down below. Kabaro. Mga kabaro, no, mga kasiman. Pero seaman by heart pa din siya. Seaman by heart pa rin ako kasi nagagamit ko pa rin yung mga skills, yung mga bowline knots, yung mga pagtatali ng lubid, no? Ngayon, ang ginagawa niya, YouTube na lang siya. Ano nangyayari sa pagbabarko? Oo, ganun na lang tayo. Nanonood na lang ako ng YouTube tungkol sa mga buhay ng seaman. Sino ba yung... Merong vlogger. Nalimutan ko eh. Oo, nalimutan ko yung pangalan niya. Chipmate na siya, di ba? Ay, third mate ba? Chipmate na siya. Nagsimula siya nung third mate siya. Yun, shoutout sa mga OFW nating kababayan. Kung try nyo mag-apply sa Canada, no? Tapos, o kahit sa ibang bansa. O kahit sa Australia. Basta kasama ang pamilya. Kung may chance naman makasama niyo yung family niyo doon, try nyo. Huwag kayong matakot. Take risk lagi. Kasi minsan, na-i-stuck tayo sa comfort zone natin, no? Kaya walang nagbabago sa buhay. Pero pag nag-take risk ka, may mag-open. May mga opportunity lagi, lalo na magdasal ka lang kasi hindi bibigay sa iyo ni God kung hindi mo kakayanin. Kaya laban lang. Umiiyak na yata yung asawa ko. Papakita namin sa iyo yung mga pictures namin, no, na every time na sumasakay ako ng barko kung gaano ka lungkot or
kumikirot yung puso namin. Ah. Hanggang ngayon, Alala pa hanggang din ngayon, natin. kahit na matagal, ilang years na kami sa Canada, pag naaalala namin yung sakit nung iniiwan namin yung mga anak namin, kasi nga kailangan ko sumakay ng barko, andun pa rin, masakit pa rin. Pero yun yung nagpatatag sa amin ni Nagpa-strong. Don. Yun nagpa-strong sa amin dalawa. Yun, good luck guys, and ingat kayo lagi. Don't forget to subscribe sa new name ng aming channel, KND Life. Medyo bago pa akong nagba-vlog kasi nahihiya pa ako dati. Hanggang ngayon nahihiya naman ako. Yeah. Doon talaga, di ba? Baguhan pa Pero yan. congrats kay Mami Don, no? Kasi na-monetize na yung kanyang Facebook channel. Ilalagay namin sa description yung Facebook niya, yung link. Baka pwede kayong mag-subscribe, no? And share our videos. Thank you guys. Bye!